Duterte! 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 Ang pag-asa ng sambayan ng Pilipino. Sino? Sino? Ulit. Ang pag-asa ng sambayan ng Pilipino, Muslim man o Christian, sa 2020. Sino? For the real sins of the Filipino people, Ate Sara, for 2020. Sige! Ate Sara! BP Sara! Para sa 2020! Opo! Tama po kayo, mga minamahal kong kababayan, Muslim man o Christian. Ang sigaw ng mga maysok, nagkahalo na po ang sambayan ng Pilipino dito sa harapan ng Senado. Nandito po dumating ang grupo ni MP Sultan Idris Arimbang. Asan po kayo? Mga grupo ni Sultan Idris Arimbang, ang Samoro, nagsalip desa po. Okay. Dito na po kami nagsanib pwersa po ang Bangsamoro Transition Authority sa pamumuno ni Sultan Idris Arimbang para po ipakita. Ito na po siya. Duterte. At ang aking pinsan, ang kanyang mabahay, si Francis Baralabi Arimbang. Nandito na po sila. Nandito na po tayo, mga minamahal kong kababayan, para po ipakita sa ating mamamayang Pilipino sa bawat sulok ng mundo na hindi po karapat-dapat ang pamumuno ng mga nakaupo na ito. Maniwala kayo sa hindi. Believe it or not, wala tayong batas ngayon sa Pilipinas. Di po ba? Maniwala kayo sa hindi. Ang mga kapatiran nating mga pulis, may kasabihan po, hindi po makakarating sa kanyang pinaroonan ang mga taong walang utang na loob. Mga kapatid yung mga pulis, alam ko na, may pagmamahal kayo sa bayan, mahal na mahal kayo. Mahal na mahal kayo. Ang ating former ama ng sambayan ng Pilipino na si former President Rodrigo Duterte sa kasaysayan ng Pilipinas. Nalabagtas ng sundo sa mga military, mga polis, only Duterte. Mahal na ang mga uniform personnel sa buong Pilipinas. Mahal na ang mga polis. Ano ba nangyari sa ating bayan ngayon? Mahal naman kayo sa ating mga anak, pati ating mga apo. Kaya nandito kami, kasama ko ang pinsan ko si Sultan Idris Arimbang para ipakita po ang pagmamahal nila sa sambayan ng Pilipino. Itong hindi kanais-nais na pangyari corruption, pangnakaw sa kaban ng bayan. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Nandito kami, mga minamahal kong kababayan, para ipakita po ang full support namin mga Muslim para sa bayan. Nandito po ang aking pinsan, si Francis Baralabi, ang may bahay ng Bangsamoro Transition Authority, MP, pinsan ko, Idris Arimbang. Nice to pong sabihin sa inyo, kung pwede lang bigyan natin ng kahit may oras po para magsalita po siya. Palakpakan po natin. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Ibigay ko po sa inyo, Sultan Idris Arimbang, ang tulad na nagmamahal, ang tulad na Duterte dahil supporter. Naglakbay siya para pumunta, ipakita ang pagmamahal niya. Sultan Idris Arimbang. Assalamualaikum warahmatullahi
Mabuhay ang Pilipino! Mabuhay ang Muslim-Christian solidarity! Mabuhay ang ating mga pulis, military! Thank you sa inyong pag-alala sa mga mga ng Pilipino. Alhamdulillah, andito po tayo sa Manila bilang suporta ng ating mamamayang Pilipino at lalo po sa senador ngayon, yung mga nangyari ngayon. Suporta din sa inyong mga pulis. Basta wag niyo lang kalimutan na nasa demokrasya tayo ng Pilipinas. Huwag nating dalhin ang mga kababayan natin dun sa ibang bansa. Kung may problema man tayo, dito natin, may korte natin dito, meron tayong Supreme Court, meron tayong demokrasya dito. Bakit ba natin dalhin sa ibang bansa? So, nandito po tayo. Suportahan po natin ang ating mga senador na hindi tayo papayag sa impeachment. No impeachment, Sara! Kailangan natin yung mamumunaw sa atin dito sa sambayan ng Pilipino para sa ikaw-ular, may pagmamahal sa sambayan ng Pilipino dito sa Pilipinas. Actually, nalilito po ako, mga kababayan ko ng Philippine, ng Bangsamoro. Ako po ay isang appointed ni Tatay Digong nung siya po ay presidente. First parliamentary na Bangsamoro dito sa Lanao del Sur. Dito sa Bangsamoro na inappoint ni Tatay na Maranao. Nandito po kami mga Maranao, Tausog, Maguindanao, mga kapatid natin ng Christian para sa suporta sa mga mamayang Pilipino. Suportahin natin si Inday Sara Duterte. No impeachment. Kawawa po yung mga Pilipino. Bakit tayo nag-impeachment? Malapit lang naman yung eleksyon 2020. Kung hindi natin gusto si Inday Sara, malapit na ang eleksyon, di wag natin iboto. Bakit kailangan natin magwatak-watak tayo ngayon? Sa impeachment na ito ngayon. Sa senador, muntik na magpatayan yung NBI, police, marines, mga sibilyan. Hindi ba tayo nawa sa bansa natin? Sa Congress, nagwatak-watak din sila. Yung magkakaibigan, mga magkakamag-anak, nagwatak-watak din sa impeachment na ito. Hindi nyo ba alam yung impeachment na ito? Ang makikinaban nito, yung gusto niya manatili sa Kristo. Basta tayo mga Pilipino, kailangan tayo, magkaisa tayo. No impeachment kay Sara. Palagi natin sinasabi na si Inday Sara Carpio, kung may nagawa siya na hindi tama, wag natin ibuta 2020. Hindi natin kailangan mag-impeach. Para sa atin na gumagasto ang senador, gumagasto ang Congress para sa impeachment. Wala mang kasalanan si Sara. Alam niyo what, 125 million. Napakalit lang yan. Ginastos lang yan sa opisina. Alam niyo na, mga kapatid kong polis. Sino yung government dito? Alam natin yan. Na gumagastos ang opisina. Alam niyo yun. Bakit yung mga mali-malita? Huwag tayo magpangit ng pangalan. Di ba mayroong mga mali-malita? May mga ebidensya na wala naman. Hindi naman na-impis. Dapat ang yan ang inimpis. Binuto na taong bayan yan. Alam niyo ba yung mga mali-malita? Pira natin yan mga Pilipino. Lahat tayo. Lahat ng government. Tayo mga Pilipino ang nagsusweldo sa kanila. Pira natin yan. Bakit tayo pumapayak na yung malitat nadala lang sa ibang tao, nadala sa ibang country, tinatago nila. Kaya kailangan natin yung mali-malita na yan, yan ang investigate natin. Huwag si Bibi Sara. Ito naman si Bato. Kung may problema kay Bato, mayroon ba tayo korte dito? Mayroon tayong mga artist dito sa bansa natin. Mayroon tayong judgment. Mayroon tayong demokrasya. Bakit natin nadalhin sa ibang bansa? Nagsasalita ako dito para sa ating mamamayan. Kahit sinong presidente, kahit sinong general, policeman o sundalo, tayo mga Pilipino, pag nadalhin tayo sa ibang bansa, papunta rin tayo sa lansangan para maglali na huwag yung kasama natin, Pilipino, nadalhin sa ibang bansa. Kaya lahat, huwag tayo mapayag na yung tayo mga Pilipino na dadalhin sa ibang bansa. Ano ba tingin sa atin? Wala ba tayong korte? Nandiyan ang mga polis namin. Nagpapasalamat kami sa inyo. Nandiyan kayo, di ba? Di ba may korte tayo? Nandiyan kayo kung may gumawa ng masama, kukunin nyo. Dalhin sa korte. Bakit natin uulin si Bato nung nadalhin sa ibang bansa? Hindi rin natin matalpan. Pag dinala doon si Bato sa ibang bansa, kung may kasalanan man siya, wala. Dito tayo sa ating bansa para alam natin
natin kung tama ba yung mga binibintang iba to o hindi. Hindi ba totoo? Hindi. So, kailangan natin magkaisa tayo. Bilang galing ako sa Bangsamoro, dala-dala ko po ng bandila ng Bangsamoro. Hinihiling po namin sa mamamayan ng Pilipinas, sa Congress, sa Senate, kay BBM, ini government, mga pulis, military, NBI, na magkaisa tayo. Bakit tayo nagkakawatak-watak? Dahil lang ba sa sinasabi natin na dadalhin si Bato sa ibang bansa? Huwag tayo pumayag. Kayo mga NBI, kayo mga pulis, sundalo, kung gusto natin may kasalanan si Bato, may kote tayo. O magliban natin sa kanya. Mag-file tayo ng kaso dito sa Pilipinas para makita natin kung may pagkakamali wala. Kawawa siya. Kung wala man siya kasalanan, nadadali natin sa ibang bansa. Hindi ka katarungan yan, hindi ba katarungan yan? So, nandito rin kami para ipakita sa mamamayang Pilipino na kami Bangsamoro. Alam niyo noon, wala pa Presidente Tatay Digong. Ang Bangsamoro, madami na mamatay. Hindi nakakaintindihan ng Christian, Muslim. Ngayon may Bangsamoro na. Nakakaintindihan tayo ngayon lahat. May government na kami sa ban. Why? So, utang loob namin ang Tatay Digong. Yung government na Bangsamoro, naka-autonomy ang BAM. Ilalim dumaan ang Presidente ng Pilipinas na hindi naka-autonomy ang BAM. Nagpapatay ng sundalo, pulis. Kami mga Muslim doon sa Mindanao. Pero ngayon, di ba, nakakaintindihan tayo mga pulis, sundalo, military, civilian. Dahil sa BAM, ibig sabihin, lahat tayo government. Bangsamoro region, Philippine government, magkakaibigan tayo, magkakapatid tayo. Kayo ang tinitingala namin. Kaya yan ang pagmamahal namin kita Tatay Digong. Dumaan tayo sa demokrasya. Hindi namin sinasabi na taga Bangsamoro na yung tao na magkasala, hindi natin kakasuhan. Mayroon tayong proseso dito sa ating bansa. Sumunod tayo sa batas natin. Kawawa po tayo. Lahat tayo may mga anak, di ba? Yung mga anak nyo, pag may mangyari, may kaso, dadali ba kayo dun sa ibang bansa? Huwag tayong gawin yan. Mali yan. Mabuhay ang Pilipinas. Mabuhay ang Bangsamoro. Mabuhay ang mga senador. Mabuhay ang mga congressman na nakikinig sila sa tama. Mabuhay kayong mga pulis military. Sanay, iniling namin dito. From BAM, bottom to my heart. Nandito sa puso na nandiyan sa si Princess. Nandiyan yung mga kapatid natin na magkakataon. Karap na, ini-tribe Christian, bilang sinaman sa Muslim Christian Solidarity. Nananawagan po kami sa ating gobyerno, si BBM, sa demokrasya natin, na ibalik si Tatay Digong dito sa ating bansa, mahal ng Pilipinas. Kung may problema man, dito tayo magkorte para malaman din natin kung anong pagkakamali bawat isa sa atin. Hindi sa doong dinala. Mismo tayo mga pulis, hindi natin maiintindihan kung anong nandun sa tayo. Hindi natin alam. Di ba tama ba mali? Kaya mga pulis namin, kayong saligan ng katotohanan, kayong saligan ng ating bansa, sundalo, pulis, sila sa mga NBI. Bakit tayo makikisaw-saw sa gulo na politika? Huwag tayo mag-isaw-saw. Hintayin natin. 1 year ngayon, magpapalit tayo ng presidente. 1 year lang. O di ba? Kung ayaw natin doon sa ibang presidente, huwag natin ibuto. Iyon ang sakit ng loob natin. Bakit tayo dali doon? Bakit tayo nagka-split na? Thank you very much. Inshallah, mananalo si VP Sara, Vice President of the Republic of the Philippines, sa kaniyang mga kawain. Salamat po, VP Sara, sa iyong ginagawa sa ating Pilipinas. Alam namin na maandap yung binabato sa na hindi totoo. Kaya nagpapasalamat pa rin kami kiyama. Kasi nandiyan si VP Sara na iniintindi tayo niya, mamayang Pilipinas. So salamat sa mga media, lahat ng media dito na putso niyo kapayapaan. Napalaki kayo nakatutok sa ating gobyerno. Nagpapasalamat po kami sa inyo. Sobra-sobra. Thank you rin mga polis. Thank you military. Thank you sa mga NBI. Gumawa tayo ng tama. Huwag tayo gumawa ng mali. Thank you po sa ating mga kapatid na Christian Muslim Solidarity.
huwag natin kalimutan mga kapatid kong pulis. Yung nagawa ni Tatay Digong, the first time history. Kaya kami sa Bangsamoro, hindi namin nakakalimutan siya Tatay Digong. Nagawa niya ang BAM, naging gobyerno. Nakaintindihan tayo ngayon. Kaya hindi namin makakalimutan si Tatay Digong. Kaya sa kayo din sana, mga sundalo, pulis, na maintindihan nyo rin si Tatay Digong. Magtulungan tayo pa sa ikakaunlad na ikakaunlad ng ating bansa, pagkakaisa ng mga Pilipino. Thank you very much sa mga inisuportin ni Sara. Nagpapasalamat kami. Assalamualaikum. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Maraming salamat po sa inyong lahat sa walang sawang pagsuporta kay VP Sara, kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ipagpatuloy lang po natin ang alam niyong tama. Wag po tayong Alex. Maraming salamat po sa inyong lahat. Please po, nanawagan po kami. Huwag niyo pong kalimutan na pagmamahal na iniwan sa atin ni Tatay Digong. Lahat ng ginawa ni Tatay Digong na napakarami sa ating bansa. Sana isa puso natin yung huwag nating kalimutan. Napakaganda na nagawa ni Tatay Digong sa ating bansa na ngayon ay nagkawatak-watak. Sana manumbalik ang kaayusan. Yun lang po ang kinakasal ko. Lakas ng ulan! Inshallah ang ating Vice President Sara Duterte, Inshallah is coming 2028, siya na ang magiging presidente natin. So yun po, maraming salamat po sa inyong lahat, sa ating mga kapulisan. Thank you po sa inyong walang sawang mga ginagawa sa ating bansa. Thank you po. Inshallah, VP Sara Duterte sa 2028. Assalamualaikum.